Sa aking mga tiisin, nakikiisa ako sa sakripisyo ni Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami." Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Paparangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, "Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko"? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga bata, tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo na sa panahon ng Kwaresma at nalalapit na tayo sa ating pagdiriwang ng mga mahal na araw. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang sinabi ni Kuya Jesus na dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao, na ang tinutukoy niya ay ang nalalapit na kanyang paghihirap at kamatayan upang kanyang tubusin ang kasalanan ng lahat. At bagamat siya ay mamamatay, siya rin naman ay muling mabubuhay. Kaya nga sinabi niya, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Sinabi rin niya, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga bata, tinuturuan tayo ng mga salitang ito ni Kuya Jesus na sumunod sa kanyang halimbawa. Kung siya ay nagtitiis ng hirap para sa ating kapakanan, tayo man ay dapat na hindi matakot na harapin ang ating mga tiisin sa buhay. Ang pagbabata ng hirap ay inihalin tulad niya sa isang butil ng trigo na kung hindi babagsak sa lupa at mamamatay, hindi ito mamumunga ng sagana. Ganyan ang nangyari sa paghihirap at kamatayan ni Kuya Jesus. Katulad ng butil ng trigo, si Kuya Jesus ay namatay, pero sa kanyang kamatayan, ang ating kasalanan ay napawi at nagkaroon tayo ng bagong buhay. Bilang mga tao, lagi tayong makakaranas ng hirap sa ating buhay. Hindi natin ito dapat kinatatakutan kundi hinaharap at niyayakap. Lagit laging magkakaroon tayo ng mga tiisin sa buhay. Halimbawa, sa tahanan, may mga gawaing bahay na ikaw ang inaasahan dahil nasa trabaho palagi ang mga magulang mo.
O kaya sa paaralan naman, araw-araw ay madaming assignments na ibinibigay ang iyong mga guro na sasabay din sa mga iba mo pang dapat gawin. Ang solusyon nito ay nasa atin din. Harapin natin ito na may pagtitiis at gawin ang mga dapat isagawa at makikita mo ang mga bunga nito sa buhay mo. Dahil hindi mo tinakbuhan ang mga gawaing bahay, syempre pag uwi ng magulang mo, matutuwa sila dahil maayos ang bahay at ikaw ay maaasahan sa mga gawain. Inuna mong bigyan ng panahon ang mga assignments mo at pinagtiyagaan mong gawin ito. Kaya naman nakapagpasa ka sa teachers mo at dahil dito, naging maayos sa mga grades mo. Tandaan natin mga bata, sa tuwing nakakaranas tayo ng mga tiisin at paghihirap, ito ay daan para lumago ang ating pagkatao, umunlad ang ating kaisipan at lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa paghihirap, nagiging mapagpakumbaba tayo at natututo tayong magsakripisyo katulad ni Kuya Jesus. Sa ganitong paraan, nakikiisa tayo sa kanyang mapanligtas na sakripisyo sa krus. Sinabi ni Pope John Paul II na mayroong paghihirap sa mundo dahil pinalalabas niya ang pag-ibig sa ating mga puso. Kaya tingnan nyo, kapag may nakita tayong nahihirapan, lumalabas ang pag-ibig sa ating puso. Tinutulungan agad natin sila. Ganyan ang nagagawa ng kahirapan upang ilabas ang pag-ibig sa ating mga puso. May kabuluhan ang ating mga kahirapan sa Panginoon. Ito'y mga daan natin patungo sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus ngayong araw. Una, huwag matakot sa mga kahirapan at pagsubok na ating nararanasan sa buhay. Ito ay natural na bahagi ng pag-unlad at paglaki ng isang tao at maaaring magdulot ng ating paglago, pag-unlad at pagbabago. At ikalawa, makiisa tayo sa Panginoon sa pagtitiis ng mga hirap, mga sakit na dumarating sa atin. Nasa pagtitiis natin ng hirap ang pagkakaroon natin ng kaluwalhatian.